Tapos meron silang hepe na para lang mukhang matalino, magaling, bumuklat pa ng mga libro ng Supreme Court na, ay, wow, mali naman pala. Ay, nako. Hindi pulis Davao eh. Sige, Ito yan, nakatalikod na yan, naka-side view na yan. Si Diwata, si kamukha lang ni Diwata yan. Si General Nicolas Torre. Siya yung regional director. Anong tawag nito? Ang sabi nila anong tawag niyan? Ginagawa lang nila ang tama. Pinipilit nila tama yung ginawa nila. Bagamat alam naman natin sa lahat ng libro, sa lahat ng pagkakataon, mali. Iyon. Kasi gusto ko linawin sapagkat itong huli nag-press conference yan si General Diwata, no? Torre. Hindi, ewan ko lang. Tuwing nakikita ko siya, naalala ko si Diwata eh. Yung bakla na nagtitinda na malapit sa bata. Oo. Yung sikat sa mga pares, di ba si Diwata? Si Diwata yun. Huwag kang magpaluko-luko na sasabihin mo, di, kaya namin ginagawa yan kasi pinipigilan namin yung kriminalidad. Gago. Yes. Kasi ito ewan ko kung saan nag-aaral ito, no, ng good manners and right conduct to si General Marbil, no? Kasi parang kanina pinapanood ko siya, no, first time kong mapanood ng harap-harapan sa Senate hearing. Yes. Yung pag nagsalita siya para bang, alam mo, no offense man sa mga bakla, parang daig pa niya isang bakla eh, no? Bakit? No? Bakit? Nasa katwiran daw yung ginawa nilang pangre-raid ayon sa mismong jurisprudence ng Supreme Court. At binasa pa niya yung isang decided case ng Supreme Court na bungakala niya magaling siya, no? Pero lumabas na tangat kalahati lang pala siya. Kasi inihambing niya yung pangre-raid sa KOJC compound doon sa kaso na ang sangkot ay merchant ship o barko o vapor. Oo. Meron kasi nag-serve ng warrant. Ang suspect ay nasa vapor o nasa baroto o nasa merchant ship, no? Hindi po pwedeng ihambing yon kasi para mong inihambing yung bayabas sa Mansanisas, no? Napakalayo. Napakalayo kasi ang pinag-uusapan po rito sa Rule 113 ay mga fixed buildings, simbahan, eskwelahan, no, places of worship. Kaya hindi ko malaman kung matutuwa ako, mahihiya ako dahil siyempre isipin mo chief ng National Police maglalabas ng kanyang katangahan sa isang public hearing, no? Nakakahiya para sa mga pulis ng ordinaryong pulis na marami diyan nag-aaral pa ng abogasya, no? Yung iba ay mga abogado pa, yung ibang pulis, no? Tapos meron silang hepe na para lang mukhang matalino, magaling, bumuklat pa ng mga libro ng Supreme Court na, ay, wow, mali naman pala. Ay, nako. Nawaw mali. Okay. Buti na lang hindi tayo ang nawaw mali partner, Kasi importanteng malaman kasi ng taong bayan, tayo naman dito sa SMNI, ganun lang naman eh. Kumisa napag-iisipan tayo ng kontra gobyerno, hindi po. Tinutuwid lang natin kung ano yung mali at binibigay natin yung tamang impormasyon. Yes. Para na sa ganun, kasi mahalaga ang role ng media, kinakailangan tama ang binibigay nating impormasyon, no? Masakit sa tenga ng ibang mga sektor siguro na maaring tamaan, no, ng pagtutuwid natin, but yun ang role ng media no? Hindi tayo nandirito para sumipsip, panakipbutas sa mga kabalbalang ginagawa ng ilang namumuno sa ating lipunan, kundi nagsasabi ng totoo. Halimbawa, sabi nila kapareho ngayon na maganda yung mga ginagawa, no? Pag maganda naman talagang pinupuri natin Katulad halimbawa sa Davao del Norte, just the other day,
namigay sila ng tig sa 10,000 na ayuda sa mga estudyante sa college, no? Pwede maganda yun. Pagka ganun pinapalakpakan talaga natin dahil maganda. Ay, ano yun? Tulong yun eh. Kailangan yun ng mga estudyante. Pera din natin yun. Bagamat ang namimigay ay pinapadaan sa office ni Speaker, ang pangalan nun? Speaker Martin Romualdez, no? Ay pera ng taong bayan yan. Hindi po yan pera galing sa bulsa ng isang politiko. Dapat nga lang i-explain nila. Bakit sa Davao del Norte lang? Bakit hindi sa buong bansa? No? Marami din mga estudyante sa iba pang rehiyon. Mas marami. So, yan. Na nararanasan ng mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ ng SMNI diyan sa iba't ibang lugar, no? Sa Pilipinas, no? Sa Davao City, sa Davao del Norte at sa Sarangani Province. Correct. There were attempts, no, to justify itong pang-aabusong ito ni PNP Chief Marbil kanina at 10 ng iba pang mga opisyal ng NAPOLCOM. Nakakalungkot kasi when you justify something that is wrong, no, ewan ko kung saang batas ng tao, batas ng Diyos, hinuhugot nila yan, no? Kasi gawa ng, sasabihin lang, kinanyong pa kami, naging, anong pangalan to? Naging maximum ang tolerance namin, para bang sila pa ang inapi ng mga pobreng miyembro ng Kingdom. Mabuti na lang, at marunong ang Diyos, umaandar 24/7 yung mga CCTV within the compound at nakita rito yung sinasabi. Kasi pag tinignan mo, pag wala kang makikita ibang video, yung pinakita nila doon sa sinasabi lang mga body cams nila, talagang siisipin mo, mukhang ginapi yung pulis ng mga taga-Kingdom. Pero ayan, pinakita naman sa kabilang banda ng KOJC, oy, sandali lang ho, nagsisinungaling ho kayo, nambobola kayo. Yes. Alas 3:51 ho nang dumating kayo, walang pasabi-sabi, nilagyan nyo ng ladder, inakyat nyo yung mga compound namin. Hindi pa naisip pati ang yung sinasabi nyong kinanyon kayo ng tubig na hindi naman talaga kinanyon, kundi sinyawer, pasado alas 5 na. Ayun. Good 2 hours, 1.5 hours, after nila nalusob na sinupil naman ng mga tao kasi sila may-ari niyan eh. Wala. Siyempre, pinipilit nila na anong tawag nito, nasa tama yung galaw nila. Kaya sabi ni Mr. De La Rosa, ni Senador, siguro maganda sa susunod. Isama mo na Marbil, sabi niya, lahat ng ground commander. Kasi nga, nung una, nagtataka tayo, para lang malaman ng tao, bakit hindi pulis Davao yung nanlusob? Hindi pulis Davao eh. Ito yan, nakatalikod na yan, naka-side view na yan. Si Diwata, si kamukha lang ni Diwata yan. Si General Nicolas Torre. Siya yung regional director. Anong tawag nito? Ang sabi nila anong tawag diyan? Ginagawa lang nila ang tama. Pinipilit nila tama yung ginawa nila. Bagamat alam naman natin sa lahat ng libro, sa lahat ng pagkakataon, mali. Iyon. Kasi gusto ko linawin sapagkat itong huli nag-press conference yan si General Diwata, no? Torre. Hindi, ewan ko lang. Tuwing nakikita ko siya, naalala ko si Diwata eh. Yung bakla na nagtitinda na malapit sa bata. Yung sikat sa mga pares, di ba si Diwata? Si Diwata yun, Si Senator Padilla, no? Kumbaga, humingi siya ng clarificatory relief sa Korte Suprema para once and for all maging malinaw. Pagka ba nagpulong yung dalawang kapulungan bilang isang kongreso, assembly, yung bang pagboto dyan hiwalay ba yung sa House at saka yung sa Senate o sabay pagsasamahin at reports lang talaga, no? Mabuti na yung malinaw. Kasi ginigit ng House
Freeport, lahat, no? Lugi naman, 24 lang yung isa eh. Tapos 300 plus yung Mas marami Congress, sa kabila. Oo. Ngayon, ang stand naman ng mga senador, malinaw naman ang saligang batas. So once and for all, para maging malinaw, sasabihin na ng Supreme Court, Yes. oy, eto yun. Oo. Diba? Ito ang Para wala nang maraming diskusyon pa. Correct. Anyway, balik lang tayo sa usapan natin. Diyan sa pandarahas, pandiligalig, no? Harassment na nangyayari diyan sa mismong tapat ng Kingdom of Jesus Christ compound sa Davao City at sa iba pang mga places of worship ng KOJC. Nag-press conference kasi ito si General Diwata, no? Sensya ka na, yun ay tatawag ko para mas mabilis lang, no? Maalala ng tao. Para pag nakita nila yung mukha ni, pwede na sabihin sa atin na, "Hoy, Jason, sumusobra ka naman, talagang magkamukha sila." Diba yung gano'n? Oo. Okay. Ngayon, ang sabi niya kasi, ang justification, kaya naglagay ng checkpoint dyan. Saan ka makakita, ha? Sa tanang buhay ko sa Davao City, ngayon lang nagkaroon ng checkpoint dyan sa lugar na yan. Taga rito ako eh. Oo. Kaya kabisado ko. Ang justification niya, pagka hindi mo kilala at hindi mo alam ang pasikot-sikot ng Davao City, maniniwala ka. Yes. Kasi ang sabi niya, kaya po kami nandyan sapagkat yan po ang exit point. Diyan lumalabas yung mga masasamang loob, yung mga kriminal, yung mga bandido. Ang ganang pakinggan eh. Diba? Tama nga naman kung di mo alam kung Davao City. Yan po diversion road, ha? Sa tapat ng KOJC. Dalawa lang ho ang exit point dyan. Ang isa, tuloy-tuloy yan, lalabas ka na ng Panakan. Doon sa headquarter ng East Mincom, Eastern Mindanao Command ng Armed Forces of the Philippines. Yung Malacanang in the south, no? At yung Logistics Command ng DPWH. Yan ang tumbok niya. Pagka kumanan ka naman, ito yung, kunyari, nasa kanan yung compound, no? Kasi nandoon yung mga nagche-checkpoint. Pag umabante ka ng konti, merong isang bagong kalsada riyan. Yung bagong kalsada yan, papunta sa barangay. Ang paikot yan hanggang sa periphery ng Davao International Airport. Yes, oo. At ang karamihan ng mga gusali at building dyan ay mga dormitoryo. Mga paupahan dahil nandyan po ang dalawang pinakamalaki at pinakamagaling na universidad sa Davao City, yung Lyceum of the Philippines, Lyceum University, at saka Jose Maria College Foundation. Correct. Na nasa loob ng compound ng KOJC. Correct. So yun ang dalawang lagusan. Kaya ini-imagine ko, ano ba pinagsasabi nitong exit point ng mga kriminal, ng mga masasamang loob? Papunta sa airport yung isa, papunta sa para ma-picture ninyo, ang kalsada ho, kung dapat nag-checkpoint sila at ganun ang kanilang hangarin, dapat ang checkpoint, nandun pa ho, matras ka pa ng mga 1 kilometro, mga 2 kilometro mahigit. Yung tinatawag ng mga sinaunang taga Davao na Mamay Road. Na ngayon ay Governor ang Leonto Avenue. Malapit po yan sa mismong kampo ng Philippine National Police sa Camp Katitipan. Yan ho talaga ang exit point. Pag kumaliwa ka riyan, ang labas mo riyan, papuntang Barangay Kabantian, lulusot na yan patungong Paquibato District, Davao City, bundok na uya, para bundukin. Lalabas ka na kung kakaliwa ka pa papuntang Bukidnon, o kaya papuntang North Cotabato. Kung kakanan ka naman, lalabas ka na dyan sa Panabo City, Davao del Norte. I see. So makakatakas ka talaga kung kriminal ka. Iba-ibang, Pero kung magche-checkpoint yung pulis dyan, masasakutin nila yung mga kriminal. I see. Hindi doon sa may KOJC compound, dahil ang exit lang dyan, kung ituturing man yung pangatlo, yun na mismong airport. Tama. Pag kumanan ka, airport na yan. Airport na no? Oo, international airport. Kung ngayon, dyan naglagay. At saka, nakakatuwa itong mga pulis na mga bata ni General Diwata. Nagsi-checkpoint sila, gabing-gabi naka-sunglass. Kasi, para hindi makita yung mukha eh. Walang nameplate.
walang name clothes. Baka nasisilaw. Kaya kaya naka-shades. Alam mo, gabing-gabi. That's a no. Paano mo babantayan? Oo. At saka, pag tinatanong sila ng maayos, hindi sila, hindi na, para mga pipi, mga bingi. Hindi talaga, kaya, iniisip mo talaga, ano ba talaga itong to? Kung hindi pandarahas ito, I don't know kung anong kuan. Ngayon, alam mo, ang nangyayari dito, ang buong population ng Davao Region nawawala na ng tiwala sa pulis. Ito masakit eh. Alam mo, masakit sa akin yan dahil yung mga kapatid ko, dating mga pulis eh. Oo. Nagserbisyo ng maayos. No? Mga dating police officers. Ngayon, kaya ayoko nang ginagawa ni General Diwata Torre, no? Kasi sinungaling siya't kalahati. Oo. Yung gagawa ka ng istorya, nuknukan ka ng sinungaling, ayusin mo, unang-una, dayo ka rito. Hindi ka taga rito. Kami, alam namin yan. Ako, nag-drive ako ng taxi nung nag-aaral ako ng college. Kaya kabisado ko, pati interior streets ng Davao City. Kaya, huwag kang magpaluko-luko na sasabihin mo, di, kaya namin ginagawa yan kasi pinipigilan namin yung kriminalidad. Gago. Kasi ito ewan ko kung saan nag-aaral ito, no, ng good manners and right conduct to si General Marbil, no? Kasi parang parang kanina pinapanood ko siya, no? First time kong mapanood ng harap-harapan sa sa Senate hearing. Yes. Yung pag nagsalita siya para bang alam mo, no offense man sa mga bakla, parang daig pa niya isang bakla eh, no? Bakit? No? Bakit mo nasabi? Barbie siya magsalita, no? Barbie doll, no? Okay. Kulang na lang sa kanya lipstick na pula. Kasi kung halimbawa ganyan binabastos mo si Pastor Kibuloy, sasabihin mo hindi yan pastor. Kung sabihin naman ng mga tao, bakla ka, ganyan ka magsalita, matutuwa ka ba? Di ba? Hindi ka naman general eh, bakla ka eh. Yung mga ganon, kasi pag ginawa natin yung kabastusan sa tao, we should expect na babastusin din tayo. Di ba? Yung babalik sa iyo yung ginagawa mo eh. Parang do unto others as others would do unto you. Parang diba? ganon. Kasi tingnan mo, ako okay lang sana kung hindi natin na-research itong mga taong ito. Katulad na lang ni yung nasa dulo yan, si General Diwata, no, Torre. Dineclare na yan persona non grata sa Calbayog City. Ibig sabihin, wala kang kwentang tao. Hindi ka welcome sa Calbayog. Ngayong linggong ito, malamang ganun na rin ang gawin dyan sa Sangguniang Panlansod ng Davao City. Kasi hindi na tama yung ginagawa nila eh. No? Pangalawa, sangkot ito sa maraming kaso. Diba? Saksi tayo na sa Metro Manila. Saksi tayo kung sinong kinakampihan nito, mga scalawags. Naalala mo yung pulis na nanutok ng baril sa isang nagbibisikleta? Yung ex-policeman? Nagpa-press con yan si General Diwata na kinakampihan pa niya, inareglo pa niya yung yung tinutukan ng baril. May mga kaso rin to, sangkot sa kidnap or ransom. Ganon din si General Marbil, no? Pag nagpaka-malinis tayo, tiyakin nating malinis tayo. Tiyakin natin na hindi alam ng tao na kayo ay sangkot sa scam, no? Sa pangungwarta, mismong mga pulis ang nagrereklamo na kinukwartahan nyo yung kanilang rice allowance, yung pambili ng bigas. Wala. Pinabawasan nyo ng 50 pesos. Na pag sinuma total mo yung sa dami. Lahat ng Pilipinas, kulang-kulang 15 milyon yan buwan-buwan. May 100 milyon taon-taon ang kinakaltas. Hindi lang makaangal yung mga pobreng pulis. No? Marami pa. May mga paluwagan pa yan sa loob ng krame na sinasangkot din ito si Marbil. Kaya ang sinasabi ho natin dito, kung magmamalinis tayo at kung maninira tayo ng imahe ng ibang tao, tiyakin nating malinis tayo. Kasi sa totoo lang among the many generals sa PNP, itong dalawang ito may minakamaraming batik sa kanilang pangalan eh. Yung isa sangkot sa pera, pangungwarta. Yung isa sangkot sa mga illegal. Paano tayo matutuwa niya? Paano natin irerespetuhin yung pulis?
Oh. And I don't think Davao City deserve, or Davao Region deserve for that matter, a regional director na checkered ang buhay, no? At saka ito, paalala lang kina Marbil, no? Kasi kung makaporma sila kamaasta, kala mo sila na ang mga, anong tawag nito, mga Diyos, no? Mr. Marbil, February magre-retire ka na. Pag nag-retire ka na, civilian ka na, sir. Ha? Pag civilian ka na, Yes, partner. kaya mo pa ba yung batuhin ka ng bugok na itlog o kamatis habang ikaw naglalakad dahil civilian ka na, no? Oh. So yan. Nakakalungkot naman yun, 'di ba? Oo, saklap na Kasi pangyayari ang pag yabang nila wala ka na porque sa may mga posisyon. estrella sila, may mga stars sila, pero nakakalimutan nila darating ilang buwan lang kay Rian. Pag nagsibilyan kayo, naalala ko yung isang dating hepe ng HPG na umabuso sa kapangyarihan, na sangkot sa mga karnaping. Oo. O tapos mismo mga tauhan niya, iniipit niya. O pinalalabas niya na siyang nangangarap pagka nahuhuli yung mga sindikato niya. O di nung mag-retire siya, pag-uwi niya sa Puso-Rubio, sa Pangasinan, mukhang tai ang tingin sa kanya ng mga tao. Nako. So wala eh. Oo. You're a headless chicken pagka civilian ka na, no? Wala yung kanilang dignity, no? Oo. Yung naging opisyal. Paano kung meron kang mga nasaktan na damdamin just sa ginagawa mo? Tandaan natin, yung mga mabuti na lang mababait itong mga sakop ng kingdom eh. Ako hindi ako member ng Kingdom of Jesus Christ. Kung nagkataon ibang reliyon yan, ay, pati bayag nito may tama eh. Ay, no. Oo. Ayun. Mabuti lang kababait ng mga napakapasensyoso. Kaya kanina nung pinapakinggan ko si Banat Nay. Oo nga. Banat Nay na ngayon. Kung may Banat Bay, may Banat Nay na daw. Yan po ang ating isa sa mga administrator, no? Ma'am Nelida. Si Miss Nelda Lisada, yes, no? Kasi manwa ko na, lunggo na siya. May isugin na siya. Banat Nay. Silinganin niya kung mabuti na lang 40 years na maayos yung sa kanila ni Pastor Kibuloy. Kung hindi, baka nag-rebelde na lahat sila. Yun nga ang sinabi niya kanina, di ba, sa pagdinig. Oo, no? Nagpipigil talaga siya, nagpupuyos ang damdamin niya eh. Kaya I can feel it eh. Lumabas siya. Kumbaga sa sa commercial ni Alice Dixon, I can feel it, no? Ramdam mo yung panginginig nung habang siya ay nagsasalita. Kasi sino ba naman matutuwa? Araw-araw kang liligaligin. At saka, mabuti ka ang liligalig, mga illegal. Pulis! Pulis na ikaw ang nagbabayad ka ng buwis para magkasweldo yung mga tinamaan ng buwenas. Tapos ginagamit ito nila General Diwata at saka ni SPO-10 Marbil. Kaya talagang, alam mo, lahat ng kung dito ka, Ma'am Net, magkausap mo yung mga lehitimong taga-Davao, galit na sila. Yeah. Kaya lang hindi kasi namin ang pasensya ng taga-Davao mahaba masyado. Oo. Pero, pagka naman napundi na ang taga-Davao, gaya nung nangyari nung 1981, nung napundi na sila sa NPA, nagkalsamasa na ang taga-Davao. Sila na mismo ang talagang naghabol doon sa mga CPP-NPA. Hindi na nila inantay ang gobyerno. Dahil, anong tawag nito eh. Kaya nga sabi ko kay isip-isip ko kanina, nagpe-preside yung kapitbahay ko rito sa Davao del Sur, si Senator Bato de la Rosa. Sabi ko, ubod ng bait naman ito sa kapwa niya na pulis eh. Oo. Kanina binanggit niya na bagamat andun ang simpatya niya sa mga kababayan sa Davao, sana rin ay gumawa ng tama ang PNP dahil imagine naging pinuno rin siya ng PNP before, no? Tsaka naging chief of police ng Davao City. Sa katunayan, isa siya, alam niya yan, nakita niya kung paano mag-alsa ang taga Davao. Yes. Ngayon sinasabi ng mga taga Davao sa kanya,
Senator, wala na ho kami respeto sa mga pulis. Naku. Yun. Yun Sa totoo lang, Oo. ask anybody from Davao City, siguro, hindi naman siguro kalabisan, 75%, wala nang respeto sa pulis. Especially, yung mga dayong pulis, katulad ni General Diwata Torre. No? Na hindi naman talagang taga Davao. Oo, hindi ko nga alam bakit dinistino yan dito nila nila presidente. Ngayon. Nila Abalos. Of course, alam naman natin dahilan. No, yung underpinning. Sana nakakita, magche-checkpoint. Tinatakpan yung mga plate number. Mabuti kung hindi na matakpan yung body number. Kaya yan lahat. At saka tayo, dino-document natin. Yes. Hindi tayo nagsasalita rito ng puro pahapyaw, puro documented. Merong mga videos, may mga pictures tayo. Okay. Correct. Partner Jay. Alam mo, naawa ko dyan sa mga bagong graduate ng PNPA, no, yung mga bagong graduate ng police, because ang nakakagisnan nila, itong ugaling pang-aabuso, na hindi naman dapat. Yung to serve and protect, nawawala na Nako, yun ang nakakalungkot, Partner Jay. Tayong tinatago riyan Ayun. Ngayon, yung extra rendition na yan, kaya nga nung nagpupulong kami doon sa Davao, no? Sa Yes, partner. Pinuno ng KOJ. Very unstable yung signal ng internet. Okay naman. Na sige, kung yan ang talagang kondisyon ninyo, kaya nyo pilit na pinalalabas para mapas lang ninyo. Alam mo, dumating doon sa point na nag-offer yung Kingdom of Jesus Christ. No, ang simbahan, ang mga miyembro, nagpatak-patak sila. And they were able to raise 20 million. Ang condition lang, dali nyo sa Kingdom of Jesus Christ compound kung sino yung inutusan ni General Diwata na papatay kay Pastor Kibuloy. Pag nakita nila, no? At bibigyan siya ng 10 million. Equivalent or 20 million. Or kung sino man yung anong tawag nito, madadala ninyo na magsabi lang kung sino ang nangalap ng pondo para patayin si Pastor Kibuloy. 20 million yan, cold cash. No? Kung sabi nila, magbibigay na ng 10 million para pabuya yung sila Abalos, no? Na illegal naman, alam natin illegal yan. Ang KOJC, dahil private naman yan,